Okay guys, eto update lang ato sa mga panibagong kaganapan kay the one and only superstar or national artist, Miss Nora Honor. So, or Ate Guy para sa mas maraming reporter na katulad ko. Of course, kulang ang actually, ang ngayong araw na ito or kagabi mula hanggang ngayon, makikita mo talaga kung paano nagluksa ang lahat. Hindi lang taga showbiz, kundi mga lahat halos kasi makikita mo talaga sa mga social media mo, Facebook mo, Instagram, even TikTok or X talagang pinag-uusapan at talagang lahat sila ay nag-share ng kani-kanilang karanasan with Nora Honor. Parang hindi na ako nasusurprise na parang kalahati yata ng or halos lahat yata ng kakilala ko ay may mga experience with Nora Honor. Talagang hindi mo maikakaila yon. Kasi talaga namang sa haba ng tinakbo ng career niya, sa dinami-dami ng taong nakasama niya, sa dinami-dami ng taong nabigyan niya ng inspirasyon, talaga namang lahat sila ay maraming mga maikikwento. Like ako, meron akong isang kaibigan na matagal ko nang hindi rin nakikita. Nagulat ako sa post niya about late 70s pa, no, yung mga post na ganyan. Kala ko hindi yun hindi yun nangyayari pero yung experience nila na pumunta sila sa bahay ni Ate Gay, naalala ko yan sa may Tomas Morato, nagpunta raw sila doon at nagbakasakali na makita ang nag-iisang superstar at yun na nga nakita nila at nang nakita sila ay kumaway din. So yung mga ganong kwento talagang hindi mo siya matatawaran. Yung mga ganong karanasan ay hindi mo makayang bayaran because ramdam mo talaga yung effort ng napakaraming tao noon na gawin ang lahat na talagang masilayan lang si Ate Guy. 'Di ba? Kinikwento naman namin kasi ito kwento din naman talaga ng mga totoong Noranya, ng mga totoong nakaranas ng ganong panahon na kung paano kung nasaan si Ate Guy ay halos hindi na makalabas, hindi na mahulugang karayom. May mga moment nga ako talagang ang natatandaan ko rin yung mga kwento ng na halimbawa yung kung nasaan siya napakaraming tao kinakailangan na halos talaga ng napakaraming para lang maalis siya sa sitwasyon na yun. Totoo naman yung mga kwento rin nung araw na halimbawa nagsha-shopping siya. Ang natatandaan kong kwento noon lagi ay yung COD sa Cubao na pag nandun siya, actually, kinikwento rin naman ni Ray Pumaloy, last minute na nagsha-shopping si Ate Guy, pinapasara rin ng may-ari yung mall na yon kasi pag nalaman nga na nandun, nagkakagulo ang mga tao. Mas mahirap nga naman kung mas marami pang madamage pag dumagsa ang napakaraming tao. So, kasi base sa sarili kong karanasan, nung mga first time kong nakikita si Ate Guy nung bago-bago pa lang akong nasa showbiz, actually, napakaswerte namin kaming mga pumasok na reporter nung araw kasi talagang nabigyan agad kami ng opportunity na makilala siya at makaharap siya. Like ako, naka-attend agad ako ng Christmas party niya, nakapunta ako sa Christmas party sa bahay niya. Alam mo sa tagal hindi ko kasi meron kami mga picture noon, an old photos. Yung Christmas party kasi niya na ginagawa. Parang yun naalala ko may mga pa-contest pa nung araw. So, acting contest, may ganon. So, sa isang malawak na bakuran yon na may swimming pool, yun ang mga natatandaan ko yung parang acting contest. Pero ang naalala ko pa rin talaga, ay yung kumakanta talaga siya. Naglalabas siya ng mga songbook at kumakanta siya. Yung ganon yung klase ng entertainment na binibigay niya sa mga bisita niya. That was the first time din nakakita ko rin si Fernando Po Jr. and former President Joseph Erap Estradas dun sa event na yon. So, ganun kahaba na yung closeness nila. During yata yun early 90s ba? Yung mga ganon. But anyways, pag tinignan mo ang social media ngayon, lahat talaga nagkukwento, nag-share ng kanilang mga karanasan. Ako rin, personally, ang dami-dami kong pwedeng ikwento with Ate Guy, kahit yung mga moment na nagugulat ako nung dati na nagko-cover ako nung halimbawa nasa Broadway Centrum ako, biglang may dumadaan na superstar sa harapan mo, matitigal-gal ka na lang o masusurprise ka na lang, of course, yung mga ganun. Si Ate Guy kasi, pag ini-interview mo siya, yung parang gusto niya yung more on kwentuhan, yung ganun, yung ayaw niya nung naiilang siya, yung parang pag ini-interview mo siya ng totoong mga interview, dapat parang nagkakwentuhan na base yun sa sarili kong experience, mas gusto niya yung ganun. What more yung mga artista rin na nakatrabaho niya. Ako, nagugulat talaga ako na, hindi naman ako nagugulat. I mean, nagugulat ako in the sense na ang daming mga young stars
na nakatrabaho si Ate Guy na gano'n ang naging pananaw nila kay Ate Guy. Yung perception nila, yung talaga palang natutulala sila. May mga moment na gano'n ang nararamdaman nila. So, um, nakakalungkot lang na na ang aga-aga pa actually. She's only 71 years old. So, medyo bata pa yon kung tutuusin. At alam ko na marami pa siyang pwedeng ibigay, i-contribute sa showbiz. Sabi nga, hindi siya titigil sa paggawa ng mga pelikula. So anyways, nakita nyo naman siguro yung mga pinost na ng mga iba't ibang malalaking artista like si Star for All Seasons, Vilma Santos Recto, and of course si Charo Santos, Hilda Coronel. Ayun na nga yung mga post nila Lot De Leon about sa kanilang ina, Matet De Leon, Ian De Leon. So may mga posts. Ako pinost ko lang yung mga pictures. Ito kasi yung isa sa mga memorable na marami kaming photos yung dati pa, pero naalala ko ngayon na ikwento ko sa unang vlog ko tungkol sa press con yun, pero meron siyang kinatuwaan na isang reporter, si Ervin Santiago, pinakanta niya talaga sa harapan habang nagpe-press con kami. Hindi na talaga nakatanggi at sinulsunan talaga namin kumanta. At alam mo, binigyan niya talaga ng money sa katuwaan niya. Sa bagay, sabi nga si Ate Guy kasi alam naman natin na pagdating sa ganyan, napaka-generous. Hindi lang sa reporters, given yan pati sa kapwa artista niya at lalo na sa mga fans. Talagang marami siya hanggat kung anong kaya niyang maitulong ay itutulong niya. At sabi nga sa showbiz, napakaraming nagsamantala kay Ate Guy sa mga kayamanan niya, sa pera niya, pero wala kang maririnig na kung ano pa man tungkol doon, di ba? Hindi siya naglantad ng kung ano man. So, siguro hanggang ngayon, dadali na lang yun ng kung sino mang mga tao na nagsamantala sa kanyang nung araw, sa kanyang pagiging generous. But anyways, isa sa mga tumatak din itong kay Miss Charo Santos, sabi niyang ganyan talagang today we say goodbye to a legend, but her voice, her brilliance, and her soul-stirring performance will echo forever from the moment she stood on the tawag ng tanghalan stage. I was already a fan. I followed her journey closely, how a simple girl from Iriga became the country's most iconic actress. Her rise to superstardom was not just destiny, it was legacy in the making. So, ayun na nga, napakaraming ganun. Ito pa, isa sa mga post din, yung kay Ding Dong Dantes, talagang alam mong yung karanasan nila ang nagkwento tungkol doon. So, ito nga yung sinabi niya, ang ganda ng kwento ni Ding Dong na talagang yung 10 minutes na usapan nila noon, na ganon, o hindi sa harap ng camera, kumbaga, eto, yan. August 2015, it was a long shooting day, mostly drama. My scene with her was scheduled toward the end, past midnight in front of Father Coque's church. Rain machines on full blast, everyone focused, the kind of setup that demands your best, all under the direction of the great late Direk Mario J. I was nervous that every day you get to share the screen with a superstar. During a short break between takes, 2 monoblock chairs were brought out. I thought she'd head back to her tent, but she didn't. She sat beside me and stayed. No fanfare, no waltz, just two people talking about nothing in particular and maybe everything that mattered in that moment. She didn't make me feel like I had to prove anything. She made sure I was okay. She was generous with her presence, not just in the scene, but in that in-between space where actors wait and breathe. For me, it wasn't just about the scene. It was about the 10-minute standby actors moment with Ate Guy on a chilly August night in 2015. Ayan. So, okay. Isa yun sa mga talaga. And then, of course, the star for all season, si Vilma Santos, na alam mo yun, sabi nga, alam naman natin na magkumare naman talaga silang dalawa. So, sabi niya, our sincerest condolences and prayers, rest in peace, Mare, Miss Nora Honor, our superstar and national artist. Maraming salamat. So, yun. Ako talaga na lulungkot for